yan. Ikaw ba kuya, sa 8 years mo na yan? Nagkakaroon ka ba ng kabit? Hi guys! Kung meron tayong Tony Talks para sa mga artista, syempre, meron din tayong Melody Talks para sa mga OFW. Siya po ay kauna-unahang interviewin natin na OFW at ating suriin ang kanyang buhay dito sa Saudi Arabia at ang kanyang mga karanasan. At atin po siyang kilalanin, Kuya Rinan. Hello sa mga followers ni Ma'am Melody dyan. OFW from Riyadh, Saudi Arabia. Almost 8 years na sa Saudi Arabia. Oh my God, 8 years na! Ngayon ko lang din po alam na 8 years na pala siya dito. Ako pa pala si Renan Viejo from Davao City. Ay, Bisaya. Bisaya pala, taga Davao din po ako. Siyempre, meron tayong mga viewers from Philippines na gusto ding mag-apply. So, anong agency mo? At paano ka napunta dito? Mayroon nag-recommend ba sa'yo? May backer ka ba? Or talagang kusang nag-apply ka? Ang agency ko pala sa Davao, Sky High Manpower Services. Bumalik lang ako sa company ko. Kinuha lang ako ng kasamahan ko dati and then bumalik lang ako dito sa dating company ko. So kuya, 8 years ka na dito, ano? So sa loob ng 8 years na yan, siyempre, ang dami mo na pinagdadaanan yan. Isang company ba yan o palipat-lipat? Yan lang ba? Sa loob ng 8 years na yan? Nasa 4 na company na rin ako sa abroad. So, sa alin mo masasabi mong the best na mas pinapaboran ka? Glory to God itong company ko ngayon. Praise the Lord. Okay po yung benefits, yung salary. On time naman yung salary. Kuya, ano yung trabaho mo dito sa Saudi Arabia? Ang trabaho ko dito sa Saudi Arabia, isa kong car polisher. Car polisher. Paano mo nalampasan, no? 8 years? Ilang beses ka na nakauwi niyan? Mga 3 beses pa. Ano yung pinakamahirap na naging experience mo dito sa iyong trabaho? Sa pinakamayroong experience ko during may Qatar, pumunta ng Qatar pa ko eh. Yung time na yon, yung model ko, yung manager ko, kinulong ako. Kinulong ka? Sa isang maliit na... yan, magandang ano yan. Kasi conscious ako ano yung itsura or ano yung feeling na makukulong dito sa sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi syempre sa Pilipinas nga, di ba? Kwarto lang siya na kwarto sa kusina, hindi na kulong. May balak ka na bang mag-for good na sa Pilipinas or magtrabaho pa habang kaya pa ng katawan, ano? Yun. Siguro magtatrabaho pa ako, siguro mga 5 years o 6 years pa. Then mag-for good na ako. That time siguro may ipon ako, may ipon ako sa bangko, then yung mga anak ko magpag-aral ng college, then makapunta ng maliit na negosyo para at least hindi na ako babalik sa abroad. Ay, ang ganda ng message na sana lahat ng ama ay katulad niya, no? Na talaga nagsusupport, fully support talaga sa pamilya. No? Hindi yung 50-50. Hindi yung 50 sa pamilya, 50 sa kirida. Hindi, walang ganon. Pero may mga ganyan, di ba? Pero si Kuya, mabait si Kuya. So ito, ano na lang yung masasabi mo sa ating mga kababayan na alam kong may makakapanood dito na mga kababayan? Dito sa Saudi Arabia, yun nga, wag na kayong sa mga kabit-kabit, ganyan. Focus sa pamilya, family first. Then constant communication sa ating pamilya sa mga anak. Yun lang. Then laging tayo mag-pray sa taas kay Lord. So ito kuya, alam kong maraming mga kababayan na gustong mag-abroad na nag-a-apply ngayon. Di ba, maraming gusto mag-abroad. Anong masasabi mo? Yung sa mga bago na gusto mag-abroad sa Pinas, kung gusto talaga mag-abroad, tibayan yung loob nyo. Then huwag kayong basta sadik lang mo kay Lord. Yun lang. Ako naman ang mapapayo ko bilang ako yung nag-interview sa kanya. Pero papayo din ako sa mga OFW bilang ako ay 23 years na pong OFW. Sa mga magbabalak po na gustong pumunta, ito hindi po laro lang ang mag-abroad. Dapat lakas loob ka talaga kung gusto mong mag-abroad. At dapat panghawakan mo yung mga pangako mo. Hindi yung nasisira ang pamilya mo. Dahil nga, nag-a-abroad ka. Hindi po dapat ganun. Ano yung mapapayo mo sa mga kapwa nating OFW? Lalo na yung mga distress, mga depressed OFW. Alam po marami. Marami ngayon ang mga hindi sinahuran. Hindi lang naman yung sa loob ng bahay, no, na yung minamaltrato. Mayroon din na trabaho sa labas na hindi maayos ang sitwasyon. So, ano yung masasabi mo sa kanila? Ito na muna. Sa mga kababayan natin na mga depressed, ano yung masasabi mo? Sa mga taong yung mga depressed, lalapit lang ako kay Lord. Lapit lang talaga kay Lord. Alam mo, marami nagsasabi
ng mga OFW daw, kadalasan, may asawa sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa, sige na. Maraming nagsabi ng ganyan. Ikaw ba, kuya, sa 8 years mo na yan? Nagkakaroon ka ba ng kabit? Wala akong naging ano. Pero, glory to God, Mamati? Yes, totoo yan. Glory to God. Pero may na-date ako dati sa mall. Date Oh my lang. God. Oh, Kuya, palala ko lang sa'yo, mahinga ito ng asawa mo. Yung totoo okay lang, no problem. May... Wala problema yan. Kuya, may na-date ka sa mall. Mall lang, isang beses lang. I-date ko lang. Pero- wala naman nung nangyari sa akin. I-date ko lang. Crush mo lang siya. Crush ko lang siya. Nakilala ko yun sa supermarket dati. Ay. Pero ang tanong ko, nandito pa ba siya? Oh my God! Wala na. Okay. Sa asawa ko ni Kuya Renan, mag-alala, wala na pa umuwi sa Pilipinas. Pero alam mo ba ito, faithful to seek ng Kuya Renan. Di ba marami dito ngayon na may mga asawa sa Pilipinas, pagdating dito sa ibang bansa, nagkakaroon ulit, naghahanap. Ika nga, sabi nila, nag-abroad para sa pamilya. Pero, nandito na sa abroad, nagkakaroon ng ibang pamilya, nadagdagan ang pamilya. So, ano bang pananaw mo? Sa pananaw ko dyan, ano lang, yung communication lang ng between husband and wife. Always ganda yun. video call like that. Usap-usapin yung anak mo, mga asawa mo. Dapat bigyan mo sila ng oras talaga. Ang ibig po sabihin siguro ni Kuya, para mawala ka sa temptation kasi talagang maraming tentasyon kahit saan ka man. Lalo na pag LDR, di ba? So, ang ibig siguro niya sabihin na kailangan na on time yung communication nyo ng inyong asawa or pamilya para kahit paano ay mawala kayo sa or malayo kayo sa temptation. Pero hindi talaga, Kuya, eh. Kahit pa niloloko lang din nila yung asawa nila. Kahit pa lagi kayo nagbi-video call. Kasi pag, kasi talagang doon na eh. Yun na yung mindset mo eh. Magloko ako kasi hindi naman ako nakikita ng asawa ko. Tatanungin naman kita ngayon about sa mga napundar mo, sa tagal mo na OFW 8 years, so ibig sabihin meron ka ng kahit paano ay nabili. Ano ba ang napundar mo sa loob ng 8 years? Sa awa ng Diyos, yung napundar ko, meron akong bahay at lupa sa Davao City. Talaga, bahay at lupa. So naniniwala ka ba doon na yung mga kababayan mismo ang magda-down sa atin? Sa'yo na lang yan, paano mo siya sabayan, kay bagayan sila, para at least tumagal ka rin sa abroad. Diyan po nagtatapos ang ating first episode ng Melody Talk ng mga OFW. Sa mga kapwa kong OFW dyan, kung gusto kayo magpa-interview, kayo ang pangalawa. Mag-message lamang kayo dahil handa-handa pa kong magbigay ng oras para kayo po ay ating ma-interview at maibigay ang inyong mga saloobin or ano bang naranasan nyo dito sa bansang Saudi Arabia or kahit sa amang sulok ng mundo. Bago natin i-end, ano ang favorite verse mo? John 3:16. John 3:16. Yan ang verse na kauna-unahan kong na-memorize. At ang sarap niyang i-memorize. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. So, yun po nagtatapos. Sa mga gusto magpapa-interview, mag-message lamang kayo.